pagnanakaw hindi kasintindi ngayon. Mas matindi ngayon. Kasi mas mataas na ang porsyento ngayon. Sa inyo pong paglalarawan, gaano na ho ba ito kalala ang ganitong issue? Ay, ito ba'y matagal na o ngayon lang ito talagang mas lumala itong issue nga ng flood control projects? Matagal nang nangyayari yan. Matagal nang nagkakaroon ng dayaan dyan. Pero hindi siya, ang pagnanakaw, hindi kasintindi ngayon. Mas matindi ngayon. Kasi mas mataas na ang porsyento ngayon. Dati-rati ang porsyento lang, nasa 10%, 8%. Hindi na eh. Ganito ngayon, sasabihin ko sa iyo, kahapon may kausap ako isang kontraktor diyan sa isang kontraktor ng flood control project. Sabi niya sa akin, Mayor, ito na ngayon ang hatian, no? Dati-rati 8%, 10%. Ngayon, doon pa lang sa ibabalik namin, let us say, nanggaling yung pondo sa taas, sa isang very powerful na kongrista, ibababa niya sa local. 25% na kagad ang ibabalik namin doon. Doon naman sa local na congressman, yung distrito, doon idadaan sa distrito niya o doon gagawin sa distrito niya, merong pass-through na tinatawag. Ano naman yung pass-through? Pass-through, idinaan sa kanya, doon sa distrito niya nilagay. Ang hinihingi ng congressman naman is 5 to 10%. No? Usually yan, mga 6%, pero may mga congressman na talagang matakaw, hihingi yan ng 10%. So magkano na natanggal? 35% na. Assuming 10% na hiningi. So 35 na. Meron pa yung hihingin nung implementing agency. In this particular case, DPWH. 7% yan. No? So yun na yun. Tapos meron pa yung 3% sa back. Tapos meron pa yung 3% uli para dun sa mga, kasi rig bidding eh. So kakausapin mo na lang yung kalaban ng mga bidders. Lahat kayo, let us say, mga 10 o lahat kayo, bibigyan ko kayo ng 3%. Sa inyo na lahat yung 3% na yun, hati-hati na kayo sa 3%. Meron pang 1% sa material testing. Kaya kahit na bumabagsak yung materials na gagamitin, papasayo kasi merong 1% dun eh sa material testing. Tapos magbabayad din sila ng may 1% din sa mga inspect. Magseset aside sila. Tapos meron pa yung VAT na 7%. Meron pang 1% na 1% pa na bond or insurance, then that's a total of 58%. So may iwan na lang is 42%. So sa 42% na naiwan, wala pang kita yung contractor. Ang sabi ka sa akin ng contractor, sir, for us to become economically viable, dapat ang income namin, ang profit namin, should be somewhere between 18% to 25%. Pero kung mag-i-impose sila, let us say, ng 42% na lang ang naiwan, kukuha sila, assuming nakukuha sila ng 12%, dahil naaawa na sila sa project, maiwan na lang na talagang pambili at pag-implement ng project is 30%. Kaya kita mo na lang kung gaano kalaki. Masayang-masaya yung mga kongrista dahil ang laki ng kanilang pondo, ang laki na napunta sa kanila. Napaka malala talaga. Ito, Mayor, ano? May suggestion, Mayor, na pwede bang yung mga LGUs na lang, ang mga siwa, dito nga sa mga flood control projects, since kayo naman din ang nakakaalam sa inyong mga lugar, kayo ho ba ay sumasang-ayon doon o ano bang masasabi po ninyo doon sa panungkalan na yan? Well, I just would like to, bago kita sagutin, Jane, gusto ko lang mag-comment doon sinabi mong malala. Tama yun, malala dahil walang katapusan yung kasakiman nitong mga napaka-corrupt na politiko at mga government officials. Pangalawa, nung binanggit mo na LGU, may problema rin tayo sa LGU. May good governance pa sa LGU, may transparency pa sa LGU. Tapos alam mo rin sa LGU, sa ibang marami rin tayong LGU na may pinapaboran din, rigged din yung bidding niyan. Kaya talagang matindi ang problema natin.
matindi ang problema natin pagdating sa implementation ng mga malalaking project na katulad ng flood control. At alam mo, ang corruption hindi lang sa flood control, ha? Napakarami pa niyan. Napakarami pa niyan. Diyan sa mga asphalt overlay, diyan sa roadside opening, sa paggawa ng mga kalsada, meron pa yung diyan sa mga paggawa ng mga multipurpose hall, yung mga rock netting, nandiyan pa yung mga solar lights, nandiyan pa yung safety barriers, meron pa diyan yung mga cat's eye. Napakarami. Kaya kuminsan talagang malulula ka talaga eh. Pero yun ang problema ngayon. Pwedeng ibaba sa isang government. Basta ang importante sa kanya, alam mo na talagang good governance. Kaya kailangan talaga matindi ang pag-monitor ng public, no, ng publiko. Talagang meron talagang matinding citizens participation. Tapos dapat ang information dapat open data. Nakikita talaga ano yung presyo ng... Kaya kami sa Baguio ngayon, we're now working with a NGO, international NGO, para magkaroon kami ng isang digital application na gagamitin namin para na monitor lahat ng project sa syudad ng Baguio. Nakikita rin nila lahat kung ano yung progreso, magkano yung amount, sino yung nag-implement, so that there will be feedback from the community. Opo. Mayor, given doon sa mga contractors na nabanggit nga o pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa tingin po ninyo ay madaling matukoy yung kung sino yung mga kasabwat, sino yung mga dawit dito nga sa maanomaliang flood control project? Alam mo, kilala ko yung iba dyan. Familiar ako sa iba dyan eh. Alam mo, ipatawag lang ng presidente yan, kausapin niya na masinsinan, explain nila, yung binanggit ko na mga porsyento, babanggitin nila kay presidente yon. Ang problema is, mag-execute pa sila ng affidavit. Siyempre, natatakot din yung mga yan. Paano kung patayin yung mga yan? Ha? So, yun ang challenge. No? Pero ako magsasalita yung mga yan. Lalo na kung may ipit na sila, ang sasabihin nila, Jade, Mr. President, bakit ho pinag-iinitan nyo kaming kontraktor? Kami naman hahanap buhay lang. Ano? Kami po'y nagbabayad ng maayos sa taxes namin. Sasabihin nila yon, ano? Tapos gagawin ho namin yung project. Ang problema naman sa sobrang laki na ng hinihingi ng mga politiko at yung mga implementing agency, napipilitan kami mag-substandard. Ganun nasasabihin nila kay Presidente. Kaya wag lang kami ang pag-initan nyo. Pag-initan nyo po yung mga politiko, pag-initan nyo rin po yung mga tiwaling opisyal dyan sa DPWH. Opo. Mayor, may plano ang Kamara, partikular na po itong House Committee on Public Accounts na imbestigahan nga itong umano'y anomalya sa flood control projects. At kayo po ay isa sa mga naimbitahan ata, Mayor, na magsalita po doon. Wala pa akong natatanggap na invitation, Jay. Wala pa. Naghihintay nga ako ngayon eh. Opo. Pero knowing na Kamara mismo yung mag-iimbestiga at siyempre naalala natin yung panahon ng SONA ng Pangulo, nabanggit niya, mahiya naman kayo. At di ba, yun ay naka-address doon sa mga kongresista patungkol nga po dito sa mga flood control projects ng ating bansa? Well, you said it, You said it, Jade, no? Parang merong criminal organization involved sa organized crime. Tapos nagkakabistuhan na nalaman na-identified na, what sasabihin mo doon sa criminal organization? You investigate yourself. So, ano yung moral ascendancy mo? Ano yung credibility mo? In terms of reliability, hindi ko nalalam. Questionable lahat yan. Kaya siguro pinakamaganda talagang mag-appoint ng isang investigating agency o kaya mag-create ng isang investigating task force or investigating body
really focus on the investigation of these flood control projects. Opo. Mayor, kasi 'di ba ang usual na nangyayari kapag ang isang opisyal ng gobyerno ay may questionable sa ang kanyang trabaho, pag iniimbestigahan 'yan ay dapat mag-resign o umalis muna pansamantala sa trabaho habang iniimbestigahan. Dito kasi sa Kamara, kongresista yung babanggit involved dito nga o dawit sa flood control project, mano man yung flood control project, sila rin ang mag-iimbestiga. Parang ano bang masasabi po ninyo doon? Tama ka, Jade, ano? Delikadesa. Sa ibang bansa, magre-resign sila dahil subject to they are being implicated sa isang kaso, ano? Especially corruption issue, ano? Or corruption case. Pero dito sa bansa natin, may delikadesa ba sila? May kahihiyan ba sila? Nakita mo naman doon sa SONA nung nagsalita si Presidente ng mahiya kayo. No? It is a strongly worded na message. Ano? Anong ginawa nila? Diba? Okay pa nga si Kong Toby Chanco, siya talagang tuwa-tuwa doon . Pero anong ginawa ng ibang mga kasama nila na alam naman nila kung ano talaga sila? Nagsitayuan din. Nagsisigaw din sila as if they were innocent, ano? Kaya nga sabi ko, height of hypocrisy, ano, and callousness, no? Kaya tama ka, delikadesa sana, mag-resign muna sila o kaya mag-leave muna sila pero hindi nila gagawin, unfortunately.